Ating ginamdang alas 6:47 ng umaga, Philippine Standard Time sa pagpapatuloy po ng ating mga balita mga gabayan. Umagang balita sa Kings Radio. Pinangunahan ni Peace Security and Reconciliation Office PSAO BARM Executive Director Anwar Alamada ang kasunod na dispute resolution sa apat na pamilya mula sa bayan ng Datupiang at Mama sa Pano. Unang isinagawa ang redo settlement sa pagitan ni Manix Angkad Jama versus Mahmud Mong Dalinding na nagkaroon ng matinding labanan sa barangay Andabit, Datupiang, Maguindanao del Sur na ikinasawi na isang individual. Ayon kay Director Alamada, win-win solution ang ginawa nilang formula at kapwa nangako ang bawat panig na tuldo ka na ang kanilang hiwidaan sa pamamagitan ng pagsumpa sa banal na Quran. Pagsapit naman ng hapon ay sunod na pinaayos ang grupo ni Tamano Galil versus grupo ni Badruddin Haron, kapwa kasapi ng 105th Base Command at parehong magkakamag-anak na nagkaroon ng madugong bakbakan na ikinasawi na mahigit 10 katao sa barangay Dasikil, Mama sa Pano sa nasabing lalawigan. Kung saan nakalipas ang buwan, tuloy na nilang tinuldukan ang kanilang hidwaan sa pamamagitan ng pagsumpa sa banal na Quran sa pangunguna ni PSRO at IMLF CCCS ang nasabing usapin. Umagang balita sa Kings Radio. So, naayon po sa mandato po natin, kagad po tayo nag-i-intervene and hanggang sa nakama po natin ang tinatawag natin na win-win solution po. Yung win-win solution po, ang interpretation po natin dyan, yan yung hindi na po nagbabayad ng mga danyos. Wala na pong mga blood money. Nagiging collateral damage lang po ang lahat. Kinalimutan na po ng maayos kung ano yung nakaraan. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang probinsya, tinalakay kahapon sa pamamagitan ng isang joint session ng Sangguniang Panlalawigan ng Cotabato at Bukidnon ang pagresolba sa boundary conflict sa pagitan ng dalawang probinsya. Ito ay ginanap sa Acacia Hotel, Lanang, Davao City na dinaluhan ng dalawang sanggunian sa pangunguna ni Cotabato Vice Governor Efren F. Iñol at Bukidnon Acting Vice Governor Rodrigo A. Rusal. Sa naturang sesyon, ipresinta ni Board Member Jomar Seribo na siyang Committee Chairman on Laws ang unang sangguniang panlalawigan ng Cotabato ang mga disputed areas sa pagitan ng President Rojas, Cotabato at Damulog, Bukidnon, Arakan, Cotabato at Kitawtaw, Bukidnon, Carmen, Cotabato at Kadingilan, Bukidnon at Magpet, Cotabato at Kitawtaw, Bukidnon. Positibo naman si Governor Emilio Lala J. Talinio Mendoza sa pinagsamang pagsisikap ng dalawang probinsya. Maayos na mariresolba ang nabanggit na suliranin sa hangganan. Nasa naturang joint session din ang mga kinatawan mula sa Department of Environment and Natural Resources at concerned local government units. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, abay tinupok ng apoy ang isang gusali sa bahagi ng area ng Kabakan, North Cotabato, kung saan binalikan at malungkot nilang ang mga ilang estudyante at mga residente ng Kabakan ng University of Southern Mindanao ng bahagi ng commercial area ng USM Avenue na nasunog kahapon. Kung saan sa post ni Jumaroth Malon gamit ang Google Map ay nabalikan nila ang porma nito ang nasusunog na lugar. Maraming nalungkot at inaalala ang pagpaborito nilang establishmento, partikular ang mga tambayan kapag nagmemeryenda at bagong bukas na arcade at palaruan na kasama ang naabo sa nasabing insidente ng pagkasunog kahapon. Samantala mga kabayan, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Kabakan sa pangunguna ni Fire Marshal Rulan Marquez. Umagang balita sa Kings Radio. Labas sa nimpilan mga kabayan, alamin ang mga report pa rin ng ating mga kasamahan. Controlled movement sa mga baboy sa lalawigan ng Cotabato. Kinukonsidera ng pamahalang panlalawigan dahil sa kakulangan na ng baboy sa ilang bayan. Alamin natin detalye report mga kabayan mula kay Edgar Cabanyog. Kings Radio. Report. Pinapayagan ng pamahalaang panlalawigan ang controlled movement ng mga buhay na baboy mula sa ibang bayan para ipasok sa ibang lugar matapos ang ulat ng pagnipis ng supply ng mga baboy sa Mlang at Antipas. Ito ang suhestyon ng Cotabato Provincial ESF Focal Person Engineer Elcio Mangliwan. Sa isang kondisyon, dapat may negative lab result na nakuha na hindi lumagpas sa 7 araw. Hinikayat naman niyang kumuha sa mga hindi pa apektadong lugar tulad ng Magpet, Carmen, Alyusan o Pikit. Pero kung may makukuha
sa mga apektado ng bayan ay basta't masunod lang ang mga requirements o protocol. Layo ng hakbang na ito na mabalanse ang supply ng karne ng baboy upang mananatiling mababa ang presyo nito sa mga merkado. Nilinaw ng opisyal na may diskresyon pa rin ang lokal na pamalaan dito sa kanilang jurisdiksyon, lalo pat may mga nalatid ng ordinansa sa ilang bayan na nagbabawal sa movement ng baboy na mula sa apektadong lugar. At yan ang report, Gar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Mayor Apple Kwan hangad ang tagumpay ng mga kabataan dyan ho sa bayan ho ng Libungan. Alamin natin ang detalye sa report ni Maricel Bayuna. Sel, report man, Sel. Sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan sa Barangay Gribuna noong Sabado, muling ipinakita ni Mayor Angel Rose Apo de Alcuan, CA, ang kanyang suporta at malasakit sa mga kabataan sa pamagitan na pagiging pangunahing tagapagsalita sa isang espesyal na aktibidad. Ang buong komunidad ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang mahalagang papel ng kabataan sa pag-unlad ng barangay at ng buong bayan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Mayor Kwan ang kalagahan ng pagkikaisa, edukasyon at pagiging aktibo sa mga usapin ng bayan. Ayon sa kanya, ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan sa hinaharap kundi tagapagtaguyod din ng posibleng pagbabago sa kasalukuyan. Isinad din niya ang buong suporta niya sa mga alintuntunin ng sangguniang kabataan. Ang aktibidad ay puno na iba't ibang mga patimpalak na naglalayong magbigay ng mga kasanayan sa kabataan mula sa pamumuno, pagpaplano ng proyekto hanggang sa mga programang pangkapaligiran. Layunin ng aktibidad na ito na hubugin ang kabataan hindi lamang bilang mga individual kundi bilang mga responsabling mamamayan na may malasakit sa komunidad. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay ng pasasalamat si Mayor Apple Kwan sa lahat ng mga kalahok at nagpaalala na ang pamalaang lokal ay laging handang tumulong at sumuporta sa kailang mga pangarap. Nasa aktibidad din si Vice Mayor James Policido at Municipal Councilor Hemi Manaay. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, mga kawani, mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cotabato, sumailalim sa briefing ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Detalye na report niyan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Sumailalim kahapon, araw ng Martes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas briefing on familiarization of currency ang mga tax collectors mula sa iba't ibang local government unit at cashiers ng 8 ospital na pinamamalaan ng pamalaang panlalawigan. Naging sentro na naturang briefing ang pagbibigay ng kaalaman ng BSP hinggil sa core functions nito, security features ng NGC at ENGC polymer banknotes, BSP coin series at currency handling. Binisita naman ni Governor Emilio Lares Mendoza ang aktibidad at personal na ipinaabot ang suporta sa edikain ng bangko na may bahagi ang mga bago nitong pulisiya, patakaran at mahalagang impormasyon upang maiwasan ang counterfeiting at pamimeke ng pera. Binigyan din nito ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga local treasurers lalo na sa pagpangalaga sa kaban ng kanilang mga munisipyo. Ibinahagi din nito ang tagumpay na nakamit ng lalawigan sa larangan ng fiscal management kung saan pangatlo ito sa top performing province sa buong Pilipinas na nakapagtala ng year-on-year growth in local source income for fiscal year 2023 na naging posible dahil sa maayos na pamamahala at kooperasyon ng mga opisyalis at kamani ng Kapitolyo. Ang naturang briefing ay ginanap sa Provincial Capitol Rooftop, Amas, Kidapawan City na dinaluhan ni Provincial Treasurer Gail Untal, mga BSP resource speakers na sina Bank Officer 4 Lo B. Bantaya at Senior Research Specialist John Paul El Capili at ilang kawani mula sa Provincial Treasurer's Office ng Probinsya ng Cotabato. At sa na-report ako sa Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio.